Yan, Lon Cambio. Unti-unti siyang lumapit sa babae. Hindi ko akalain na alam ng asasin na ito ang pangalan ng isang walang kwentang katulad ko. Bawat hakbang ni Lon Cambio ay parang bomba na sasabog anumang oras. Pero, asasin. Sa pagkakaalam ko, hindi nag-imbita ng kahit sino ang Cambio family. Bakit hindi ka inimbita pero dumating ka? Binunot niya ang espada mula sa kaluban nito. Ang kanyang mga salita ay tila banayad, ngunit nagdadala ng lamig at nakakatakot na parang isang banta. Lalo na sa ginawa mo sa aking anak. Itinutok ni Lon Cambio ang espada sa kasamahan, pula ang kanyang mga mata. Siguraduhin kong pakikinggan ko ng mabuti. Isang Moon Cambio ang mahimbing na natutulog sa malambot na kama, hindi alam ang nangyayari. Sa tabi niya ay nakaupo si Ann Campbell, nagbabantay 24 paghahati 7. Biglang tinawag siya nito, Young Master. Nang magmulat ng mata si Moon Cambio, nakabuka pa rin ang kanyang bibig sa antok. Hindi sinasadyang napatingin siya rito at pilit na bumulong, Ann. Bahagyang ikiniling ni Ann Campbell ang kanyang ulo, pagkatapos ay itinaas ang kamay para ayusin ang kanyang buhok at mumiti ng parang isang beauty queen. Ako ito, Young Master. May masakit ba sa inyo? Kung mayroon, tatawag ako ng doktor para suriin kayo. Nagpumilit si Moon Cambio na umupo sa kama, namumutla ang mukha na parang malapit ng mamatay. Naghahabol siya ng hininga. Hindi na kailangang tumawag ng doktor. Gusto kong magbanyo. Nag-aalalang tumakbo si Ann para tumabi sa kama. Young Master, hindi pa kayo pwedeng gumalaw. Mapapagalitan ako. Hindi pa nakakatapos ng pangusap si Ann nang dumaing si Moon sa sakit at hinawakan ang kanyang dibdib. Pagkatapos ay nawalan siya ng balanse at nahulog sa likod. Buti na lang, mabilis si Ann at nasalo siya. Sumigaw siya sa pag-aalala, mag-ingat. Gustong umupo ng maayos sa bisig ni Ann, naguguluhan, itinaas niya ang kamay para himasin ang kanyang ulo at humingi ng tawad. Pasensya na, Ann. Kanina, walang lakas ang katawan ko. Napakabait ni Ann, mabilis siyang sumagot, hindi niyo kailangang humingi ng tawad. Responsibilidad ko ang alagaan kayo. Kung gusto ninyong magbanyo, hindi niyo kailangang lumayo. May pote sa loob ng kwarto. Tutulungan ko kayo. Nang marinig ito ni Moon, nanigas siya na parang estatwa. Nagtataka siyang sumimangot at nagtanong, Poti. Parang hindi niya matanggap. Kalmado pa rin si Ann na parang walang nangyari at sinabing ang paggamit ng poti ay maliit na bagay lamang. Kalmado niyang ikinuwento, hindi pinagkakatiwalaan ng ginang ang iba para alagaan kayo. Kaya nitong mga nakaraang araw, ako ang nagbibigay ng gamot, nagpupunas ng katawan ninyo, at tumutulong sa inyo para magbanyo. Ang lahat ng ito ay responsibilidad ko. Walang emosyon si Ann nang ikwento ang mga ito habang hawak ang poti. Hindi ko alam kung tatawagin ko siyang walang pakialam o walang muwang. Nang makita ni Moon ang poti na hawak ni Ann, natakot siya. Nagulat siya at nanlaki ang mata, pagkatapos ay sumigaw, Teka. Ibig mong sabihin, nitong mga nakaraang araw, ikaw ang tumulong sa akin. Ann, ikaw ang pinakamagaling nakatulong sa lahat ng panahon. Hawak pa rin ni Ann ang poti, kalmado pa rin sa kabila ng reaksyon ni Moon. Kalmado niyang ipinagpatuloy ang kanyang talumpati, kahit natulog kayo, hindi mahirap hulaan ang kalagayan ninyo. Kapag nakasimangot kayo o nakabaluktot ang katawan ninyo, alam kong hindi kayo komportable. Huwag kayong mag-alala. Walang nakakahiyang nangyari tulad ng pag-ihi sa kama. Pagkatapos niyang ipakita ang kanyang kasanayan bilang katulong, lumuhod si Ann sa harap ni Moon at kalmadong nagtanong, kailangan ko bang tulungan kayong hubarin ang inyong pantalon? Nang makita ni Ann na nakaluhod sa pagitan ng kanyang mga binti, napakaraming tumulong pawis kay Moon. Nanlaki ang kanyang mga mata at nabuka ang kanyang bibig. Namula siya sa hiya na parang kamatis at sumigaw, Teka. Teka. Pagkatapos, nakabawi si Moon ng kaunting kalmado. Nagkunwari siyang nahihiya at itinaas ang kamay para himasin ang kanyang ulo. Ngunit nakapikit ang kanyang mga mata at nagbubulong-bulungan, hindi ko kayang gawin mag-isa ang mga bagay-bago dahil walang ibang paraan. Ngayon, gising na ako, kaya siguradong hindi ko hahayaang tulungan mo akong magbanyo. Pagkatapos niyang sabihin na hindi na siya magpapatulong sa kanya, nagsimulang magpatulong si Moon. Pakiusap, alalayan mo ako papunta sa banyo doon. Dahan-dahan, siguro walang problema.
Dahil makulit ang yaong master nila, sumunod na lang si Ann sa kanya. Wala pa ring pagbabago sa kanyang ekspresyon. Itinaas niya ang kamay at nagpakita ng pagsunod. Kung iyan ang gusto ninyo, yaong master. Biglang. Anong nangyayari? Inilagay ni Ann ang kanyang kamay sa likod ni Muon na ikinagulo nito. Nagtatakang tiningnan niya ang kamay nito. Esadan. Sobra na to. Pagkatapos, binuhat ni Ann si Muon sa estilo ng prinsesa. Kalmado pa rin siya, hindi alintana ang reaksyon ng yaong master nila, at sinabi ng may matinding kaseryosohan, mas mabilis ito. Magtiis lang kayo. Nagulat si Muon nang binuhat siya ng isang katulong na parang walang bigat. Nawalan siya ng kulay at nanlaki ang kanyang mga mata. Nagpumiglas siya at sumigaw, Ann, teka. Parang may kakaibang tunog na maririnig. Nagulat si Noel na nagwawalis at napatingin. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Nang makita ni Noel na lumabas si Ann sa silid na buhat si Muon, nagulat siya. Si Ate Ann ni. Hindi pa siya tapos magsalita, nang mapagtanto niyang ang yaong master pala nila ang kanyang nakikita. Masayang-masaya si Noel. Sumigaw siya, yaong master. Gising na kayo. Dapat ipaalam ko ito kay madam. Walang isa man sa mga katulong doon ang pumansin sa ekspresyon ni Muon sa bisig ni Ann. Nahihiya siya kaya itinaas niya ang kamay para takpan ang kanyang mukha. Ngunit nanatili siyang nakahiga sa bisig ni Ann. Habang tinatakpan ang kanyang mukha, iniisip niya sa kanyang sarili, nakakahiya. Sa harap ng banyo, nanginginig ang boses ni Muon. Annie. Dahil dito, mabilis na sumagot si Ann, ano ng problema, yaong master? Dalawang tao, isang lalaki at isang babae, na nagtatago sa iisang banyo. Para saan pa? Nagtanong si Muon na nahihiya kung pwedeng lumabas muna siya. Parang ginawa para bantayan ang yaong master, hindi para bigyan ng privacy ang tao. Kalmado niyang sinabi, kailangan ko kayong protektahan 24 paghahati 24. Utos ito ng madam. Nang marinig ito ni Muon, wala siyang nagawa at sinabing, hindi naman pwede yan. Paano ako makakagalaw kung nakatingin ka sa akin? Hindi pinansin ang reaksyon ni Muon. Kalmadong nagtanong si Ann, kailangan ko bang tulungan kayong hubarin ang inyong pantalon? Ngunit pagkatapos magtanong, itinapon siya ni Muon sa labas ng banyo at isinara ang pinto. Naiwan si Ann na tulala sa labas ng pinto. Hindi nagtagal, bumalik si Muon sa kanyang silid, kung saan inalalayan siya ni Ann na umupo sa kama. Pagkaupo ni Muon sa kama, sumimangot siya at nagtanong kay Ann, gaano katagal akong natulog? Mabilis na sumagot si Ann, 3 araw na kayong tulog, yaong master. Mabilis na muling nagtanong si Muon, sa loob ng 3 araw, ano ang nangyari sa sugat ko? Habang dala ni Ann ang tray na may tsaa at kutsara, lumapit siya kay Muon. Habang papalapit siya, kalmado niyang ikinuwento kay Muon ang mga nangyari habang siya inatutulog ng mahimbing na parang patay. Si Cecily, tinawag niya ang pinakamagaling na doktor mula sa Magic Knights ng Imperyo para personal kayong gamutin. Kagabi, gumaling na ang sugat ninyo, ngunit dahil sa labis na pagkawala ng dugo, nagkulang ng oxygen ang inyong utak, kaya humantong ito sa panghihina ng inyong katawan at pagtulog ng ganito katagal. Lumitaw ang malaking peklat sa dibdib ni Muon kasabay ng kanyang boses. Kaya pala di. Biglang nagbago ang kanyang ugali. Kinakabahan si Muon at pinagpawisan, tumitingin sa kung saan-saan na parang may ginawang kalokohan. Nag-aalangan siyang nagtanong, may sinabi ba ang prinsesa? Diretsahang sumagot si Ann, wala. Ikinaginhawa ni Muon. Inilagay niya ang kamay sa kanyang dibdib at sinabing, buti naman. Habang sinasabi ito, iniisip niya sa kanyang sarili, mukhang hindi ako balak kasuhan ni Cecily. Biglang tumingin si Ann sa gilid, nag-iisip. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi pala tama. Siguradong may sinabi ang prinsesa sa emperador. Nang marinig ito ni Ann, natakot ng husto si Muon. Nanlaki ang kanyang mga mata at gumilid ang kanyang nguso. Mautal-utal siya na parang nakakita ng multo. Si Cecily siya, ano ang sinabi niya? Pagkatapos, sa harap ng nag-aalalang mukha ni Muon na nagpapawis sa kama, kalmado at walang pagbabago si Ann na nagkwento ng mahaba. Ayon sa mga investigasyon pagkatapos nito, ang layunin ng asasin na ito ay si Kamahalan Celicia, at ang utak sa likod nito ay si Nestor, na matagal nang aktibo sa black market sa Belan. Galit na galit ang hari sa nangyari.
Kinabukasan, nagpadala siya ng mga sundalo para walisin ang black market, at maraming tao ang dinakip at pinatay. Pagkatapos ng isang mahabang kwento, tiningnan ni Ann si Muon at nagpatuloy, sa kabilang banda, kahit na nahuli ng duke ang dalawang asasin na nagkukunwari, sinabi rin nila ang lahat. Ngunit, dahil sa kung saan nangyari ang problema, ayon sa lohika, mahirap para sa Duke's Mansion na umiwas sa pagkakasangkot. Naghanda na ang duke na tanggapin ang galit ng kamahalan. Biglang lumitaw ang magandang figura ni Celicia, kasama ang boses ni Anne at ang kanyang mahabang kwento na hindi pa tapos. Ang hindi inaasahan ng iba ay bumalik ang Duke kinabukasan. Hindi lamang siya nakatanggap ng anumang parusa, nagpadala rin ang kamahalan ng mga tao para imbestigahang mabuti ang mga nobility. Tanging ang Cambio family lamang ang hindi ginalaw. Sa tingin ko, ito ay dahil may sinabi si kamahalan Celicia sa hari, kaya nakaligtas tayo. Huminga ng maluwag si Muon sa puntong ito. Bumagsak siya sa kama, nagpapawis na parang kaliligo lang, at nagbulong-bulungan, halos takutin na ako hanggang mamatay. Sa susunod, mangyaring tapusin mo ang iyong sasabihin. Hindi maganda ang puso ng yaong master ninyo. Parang demonyo, naamoy ang mali. Agad na inilapit ni Anne ang kanyang mukha sa mukha ni Muon at nagtanong sa malamig na tono, nag-aalala ka ng ganyan, may nangyari bang hindi mo sinasabi sa akin noong kayo lang ni kamahalan Celicia? Dahil malapit na siyang mahuli, naguluhan at nautal si Muon, hindi. Kung gagawin ko yan, hindi maniniwala ang iba. Lumitaw ang sensitibong tanawin, si Celicia na may punit-punit na damit ay nakapatong sa kanya, at dumadaing pa ng malandi, na ikinatakot ni Muon. Nanlumo siya at tumalikod, umiwas sa mga mapanuring mata ni Anne, at mautal-utal na nagtanggi, wawala naman. Siyang master lang ako, hindi bobo. Kung gagawa ako ng isang bagay kay kamahalan, pupugutan ako ng ulo. Totoo ba ang sinasabi ko? Pagkatapos marinig ito, huminga si Anne at tinitigan si Muon na ikinagulo niya at nagtanong, bakit? Bigla, ipinikit ni Anne ang kanyang mga mata at sinabing, sa totoo lang, akala ko aamin ka na. Ngunit lumapit pala siya at pinainom ng gamot si Young Master. Uminom ka na, sabi ni Anne na may matamis na ngiti. Nang makita ito ni Muon, masunurin niyang tinanggap ang kutsara ng gamot at ininom ito. Ngunit pagkatapos ay nanlumo ang kanyang mukha na parang dumumi siya sa kanyang pantalon. Nagulat siya at sumimangot, naglulundo at dumura, anong gamot ito? Ang pait. Namamanhid na ang dila ko. Hindi alintana kung naglulundo ang Young Master niya na parang malapit ng malaglag ang kanyang lalamunan, mahigpit pa ring hawak ni Anne ang kutsara ng gamot at sinabi sa kanya sa matamis na boses, sa totoo lang, hindi ito gamot, kundi bitamina lamang. Gamot ito na tumutulong para gumaling ang dugo ninyo. Alam kong ayaw ninyo sa mapait, kaya nilagyan ko ng asukal. Maging mabait kayo, Young Master. Dahil makulit pa rin ang kanyang katulong, sumigaw si Muon, hindi naman iyon ang issue. Dahil sa kanyang malakas na boses, may bumulong sa labas, nagiging masama na naman ang ugali ng Young Master. Galit na naman ang Young Master. Nakakatakot. Nakuha ng mga boses na ito ang atensyon ni Muon na ikinagulat niya. Ang katulong na may kulay rosas na buhok ay nakikipag-usap kay Noel at sa isa pang katulong. Ang pinakaayaw ng Young Master ay ang mapait. Sa bawat pagkakataon na kumakain siya ng mapait na bagay, magwawala siya at papaluin ang mga tao gamit ang latigo. Nag-alalang sumagot ang isa pang katulong na may kulay asul na buhok. Hindi ba sinabi ni Noel na mas naging maayos ang ugali ng Young Master kamakailan? Ngayon, mukhang malapit nang mapalo si Ate Anne. Matapos marinig ni Noel ang sinabi ng dalawang katulong, nagkaroon siya ng ideya. Mabilis siyang sinabi, hindi ko rin alam. Para maghanda sa anumang hindi inaasahan, sabihin na natin ito kay Madam. Narinig ni Muon mula sa silid ang lahat ng pinag-uusapan ng mga katulong sa likod niya. Nagalit siya at itinuro ang pinto, sumisigaw, huwag kayong magsalita. Dahil narinig siya na nagsasalita sa likod niya, nanlumo ang puso ng mga katulong. Nangalit ang kanyang mukha. Nagalit si Muon, kinuha ang tasa ng gamot. Nakatutok pa rin ang kanyang kamay sa grupo ng mga katulong, at sinabing, huwag ninyong sasabihin sa nanay ko. Uminom lang ako ng gamot, hindi ba? Pagkatapos niyang sabihin yon, nilagok niya ang lahat ng gamot. Napahiya ang mga katulong, kaya isinara ang pinto ng silid ng Young Master at bumalik sa kanilang trabaho. Nangunguya si Muon, nakatingin ng mahigpit sa pinto.
Pagkatapos ay nanlumo ang kanyang mukha na parang nagnegatibo 1-0 sunod-sunod. Agad niyang sinuka ang gamot na ikinagulat ni Ann at sumigaw, "Yaong master." Kinuha ni Moon ang balde na ibinigay ni Ann at itinago ang ulo niya sa loob nito para sumuka. Hindi siya tumitigil sa pagdura na ikinatakot ni Ann. Umupo siya sa tabi at inihimas ang kanyang likod, humihingi ng tawad, "Pasensya na, Yaong master. Maaaring magdulot ng pagduduwal ang unang pag-inom ng gamot na ito. Dapat unti-unti ko itong ibinigay sa inyo. Nakalimutan kong sabihin sa inyo." Patuloy pa rin sa pagsuka si Moon, lumalakas ang kanyang boses sa silid. Seryoso si Ann na sinabi kay Moon na magugulat siya, ito ang pang-apat na gamot sa proseso ng paggamot. Ayon sa doktor na nakararami sa hari, sa pag-inom nito ng 2 beses, malapit nang gumaling ang katawan ninyo. Nang marinig niyang kailangan pa niyang inumin ang nakakadiring gamot na iyon ng 2 beses, nagulat si Moon. Sumigaw siya, "Ano? Kailangan ko pa itong inumin ng 2 beses pa?" Nanatili si Ann sa kanyang tabi at kalmadong sumagot, "Tama, Yaong master." Nang marinig ito ni Moon, halos mapalabas ang kanyang kaluluwa, natatakot habang nakahiga at nagbubulungan ang pait-pait-pait. "Mas mapait pa sa buhay ko. Ayoko na. Wasakin ninyo na lang ang mundo." Hindi pinansin ni Ann ang Yaong master na nakahiga at nagbubulungan. Kalmado niyang kinuha ang plato ng tasa ng tsaa, kasama ang balde na puno ng suka ni Moon. Pagkatapos ay ibinuhos ni Ann ang pulang tsaa sa baso. Mayroon ding cake sa mesa. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya, "May kaunting oras pa bago ang hapunan. Kung nagugutom kayo, may pulang tsaa at kaunting cake dito. Kung hindi sapat, pwede ninyo akong tawagin. Sasabihan ko si Noel na magbantay sa labas." Nang makita ni Ann ang tray ng cake, ngumiti siya ng matamis na parang nakita niya ang kanyang maliit na asawa at sumagot, "Sige, sige. Salamat sa iyong pagsusumikap kamakailan. Pag-uusapan ko ito sa madam para taasan ang sahod mo." Magalang na binuhat ni Ann ang kanyang mga gamit at yumuko para magpaalam. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsalita kay Moon para maiwasan ang pag-aalala ng ginang at ng duke. "Susubukan kong sabihin sa kanila." Pagkatapos ay muli siyang nagpakita ng kanyang kasigasigan at nakalimutan ang panlasa ng mapait na tubig. Masaya siyang umiti at pinauwi si Ann. "Sige, sige, sige. Ang cake na ito ay dinatia." Hindi nakapagtataka na napakamahal nito. Biglang naalala niyang may isang bagay pa. Tumigil si Ann. Muli niyang binasa ang kanyang listahan at sumagot, "Tama, Yaong master. May isa pa. Nagpadala ang palasyo ng liham para sa inyo ngayong umaga. Inilagay ko ito sa kabinet sa tabi ninyo. Kapag may oras kayo, alalahanin na tingnan ito." Habang ninunguya ni Moon ang cake, may kaunting mumo sa kanyang bibig. Nang marinig ito, sumagot siya, "Sige, alam ko na. Titingnan ko ito mamaya." Habang nagsasalita si Moon, iniisip niya sa kanyang sarili, palasyo. Maaari bang Naabot na niya ang kalahati ng kanyang isip, ngunit tumigil si Moon sa pag-aalala tungkol sa anumang palasyo. Isinubo niya ang buong cake na parang baboy. Pagkatapos niyang kainin ang malaking cake, hindi maintindihan ni Moon kung bakit sumisigaw siya, "Teka. Ann!" Hindi pa nakararating sa pinto si Ann nang manlumo ang kanyang mukha. Hindi siya lumingon kay Moon at tumugon, "Mayroon pa bang problema, Yaong master?" Muling tumunog ang boses ni Moon. Bigla kong naisip ang isang problema. Akala ko itatanong niya ang isang malaking bagay, ngunit nagtataka lang si Moon. Pagkatapos niyang kainin ang cake, hawak pa rin niya ang plato, hindi ko alam kung bakit. Tumingin siya sa gilid at sinabing, "Kahit na hindi ako gising, nakakaya kong kainin ng 1-0 beses sa likod-likod ang ganitong klaseng masarap na cake na ito batay sa instinto. Paano mo ako pinainom sa mapait na gamot na iyon?" Mukhang tinanong niya ang isang bagay na hindi dapat tanungin. Pagkatapos marinig ito ni Ann, nakatayo lamang siya sa pintuan. Tahimik siya at hindi sumagot sa tanong ni Moon. Hindi nakakatuwang atmosfera. Dahil mukhang ayaw magsalita ng katulong niya, pinigilan ni Moon ang kanyang pagtatanong. Mahina siyang nagkamot sa kanyang mukha at mautal-utal na nagsalita, Wala akong ibig sabihin. Nagtataka lang ako. Siguradong walang mga kagamitan tulad ng tubo sa tiyan. Paano mo ako pinainom?" Bigla, bahagyang lumingon si Ann.
Itinaas niya ang kamay niya para takpan ang kanyang bibig dahil sa hiya, ngunit kalmado pa rin siya, sumasagot na parang hindi niya alam ang kahihiyan, gaya nga ng iniisip ninyo. Alam kong ayaw ninyo sa mapait, kaya naglagay ako ng maraming asukal sa inyong bibig. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumalikod si Anne at umalis, iniwan si Muon na nagtataka sa silid. Nagbubulong-bulungan siya, kaya naglagay siya ng asukal. Hindi pa niya maintindihan, ngunit mayroong mali. Humiga si Muon at sumimangot habang nag-iisip. Teka! Sa wakas ay naunawaan niya ang problema. Ang bagal-bagal mo, Bibo. Nagulat si Muon, namula ang kanyang mukha, at itinaas ang kanyang kamay para takpan ang kanyang bibig. Nanlalaki ang kanyang mga mata at nagbubulungan, sino ang bibig? Akin ba o sa kanya? Ang katotohanan ay naglagay ng gamot at asukal si Anne sa kanyang bibig. Pagkatapos, binigyan niya si Muon ng masidhi at mapait na halik. Alam ito, sumigaw si Muon sa silid, umabot ang kanyang boses sa labas ng pinto. Naririnig ito ni Anne sa labas, ngunit nananatili pa ring kalmado. Ngunit akala ko hindi gusto ni Muon ito, ngunit nagkukunwari lang pala siya. Nananatili siyang nasa labas ng silid. Naalala ni Muon sa silid ang tanawing iyon at nanghina ang kanyang buong katawan. Nagkunwari siyang nahihiya, ngunit pumiti pa rin siya at nagbulungan sa kanyang sarili, sobrang tanga mo, Muon. Mayroon kang magandang ama at magandang ina. Ang isang katulad ni Anne na may ganyang aura ay mahal ka, ngunit ayaw mo pa ring maging maayos. Bilang isang young master, ano ang ginagawa mo para guluhin si Ariel araw-araw? Hay, ang bibig sa bibig. 80. Pagkatapos biglang naging masaya, binago ni Muon ang kanyang ugali. Nanlumo siya at sumigaw, hindi tama. Naalala niya ang tanawin ni Celicia na humahalik sa kanya sa sahig. Muling nagbulungan si Muon, ang unang halik mukhang nangyari iyon. Biglang naalala ang halik na iyon, umupo siya at binuksan ang kumot na nagmamadaling sumigaw, tama. Ang unang halik ko. Binuksan ni Muon ang sobre at kinuha ang liham para basahin. Namuo sa kanyang mukha ang pagkabalisa. Nagpapawis siya at nagbubulong-bulungan habang nagsasalita sa kanyang sarili. Nakasaad sa liham na, mahina ko kayong itinuturing na kalahating lalaki. Matapos basahin ni Muon Cambio ang nilalaman ng liham, huminga ng maluwag si Muon na parang nakahinga siya ng 2 tonelada ng pasanin. Madali niyang hinampas ang kanyang dibdib gamit ang liham na hawak niya, para pakalmahin ang kanyang sarili. Muling humiga si Muon sa kama, ipinikit ang kanyang mga mata at nagbulungan, sa ganitong paraan, mukhang hindi niya ako balak kasuhan pansamantala. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Muon. Lumitaw sa kanyang mukha ang 50% pag-aalala at 50% kalmado. Mahina siyang tumango at sinabing, ang pinakamasamang resulta, mukhang nakatakas na ako. Sa gabi, habang kumakain sa malaki, maganda, at marangyang silid, tumunog ang malambing na boses ni Noyashi Campbell. Moon Coley. Niyakap niya si Muon mula sa likod. Habang umiiyak na parang bata na nakayakap sa kanyang ina, nagbubulungan siya na para bang 1 taon na siyang hindi nakakausap. Sa wakas ay gising ka na. Tinakot mo ako. Alam mo ba iyon? Nang dumating ang papa mo, puro dugo ang katawan mo. Kung may nangyari sa'yo, hindi ko kakayanin. Nang makita ang kanyang nanay na labis na nag-aalala, nahihiya si Muon na tumingin sa kanyang nanay at itinaas ang kamay para hawakan ang kamay ni Noyashi, na pinapakalma ang kanyang nanay. Okay na ako, nanay. Tapos na ang lahat. Tingnan ninyo, hindi ba't nabubuhay ako ng maayos ngayon? Huwag na kayong umiyak. Hindi maganda sa inyong kalusugan. Lumapit si Noyashi sa upuan, isang kamay na may panyo na ipinupunas sa kanyang luha, ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa pagbubulungan. Okay ka ba? Tingnan mo ang iyong sarili sa salamin. Nagpupunas ng luha si Noyashi habang galit na sinasabi, malinaw naman na perpekto ang muon ko. Nakakahiya naman na mayroon kang ganitong pangit na mahabang sugat. Sobrang sakit sa puso ko. Tumingin si Muon sa mahabang sugat sa kanyang dibdib. Medyo masakit pa rin, ngunit hindi ko alam kung bakit kailangan kong aliwin ang nanay ko. Maliit lang na sugat ito. Huwag kang mag-alala masyado. Maliban sa medyo mahina pa ako, okay lang ako. Biglang lumitaw si Lon Campbell, hindi ko alam kung saan, nakatayo sa tabi ni Noyashi. Umiti siya ng maisaya at inilagay ang kamay niya sa balikat ni Noyashi para aliwin siya.
Masayang nagbulungan si Lon kay Muon, tama si Muon. Maliit lang na sugat. Ano naman kung mayroon pang peklat? Ang peklat ang ating medalya bilang mga lalaki. Malungkot si Noya Shai, nakaupong nakasimangot sa tabi, ngunit patuloy pa rin si Lon na masayang nagsasalita. Buti na lang at isinakripisyo ni Muon ang kanyang buhay para iligtas si Kamahalan. Kung hindi, kahit gaano pa karami ang aking tagumpay. Hindi rin mapipigilan ang galit ng Kamahalan. Biglang may naalala siya. Seryosong tumingin si Muon kay Lon. Tama, Ama. Mukha na ba akong young master sa pagkakataong ito? Bago pa man makatapos ng pagsasalita ang kanyang anak, umiwas ng tingin si Lon, bahagyang hawak ang plato at nagsimula na namang mag-rap. Ang pagtatangka sa pamamaslang sa prinsipe sa pagkakataong ito, mayroong 3 asasin. Maliban sa isang pinatay ni Kamahalan at isang sumira sa hangganan, may isa pang namamahala sa pagtakas na nagtatago sa sewer. 2 ang nabubuhay, nahuli ko sila at buong gabing inilipat sila sa loob. Naalala niya ang asasin na nabugbog at napunit ang damit, nakatali ang mga kamay. Tumunog muli ang boses ni Lon. Matigas ang 2 asasin, ngunit nakakita pa rin kami ng mga baka sa kanila. Hindi sila mga suicide bomber o profesional na asasin. Nakatira lamang sila sa black market sa Beulan sa loob ng maraming taon at mga tagasunod ng Dark God na Gili Chai and nakabilang sa organisasyon ng mga hunter ng bounty. Pagkarinig nito, nanlaki ang mga mata ni Muon na nagbubulungan, Yidi Chai and hunters ng bounty. Habang nagbubulungan pa rin sa kanyang sarili, lihim na iniisip ni Muon, malaki pa rin ang limitasyon ng nobelang ito. Ang prinsipyo ay hindi nagbanggit ng mga puwersang tulad nito. Siguro ang pagtatakda ng isang maliit at hindi kilalang grupo o katulad nito. Biglang nanlumo si Lon, nagniningning ang kanyang mga mata na kulay orange. Biglang naging misteryoso si Lon na nagsasabi, ayon sa intel mula sa Royal Guard, hanggang na ito ay maraming taon nang umiiral at nakagawa ng maraming krimen. Lumitaw ang imahe ng isang napakalaking halimaw na may napakalaking kapangyarihan. Kasama ang maraming mga lider na naka-ninja lead na kapa. Lumitaw kasama ang misteryosong boses ni Lon. Hanggat nagbibigay ka ng sapat na pera, kahit na ang misyon ay patayin ang mga miyembro ng pamilya, tatanggapin nila ito. Ito ay maaaring sinabi na isang grupo ng mga kriminal na baliw at sira-sira. Ngunit bigla siyang lumingon para aliwin si Muon sa nagmamahal na boses. Huwag kang mag-alala, sinisigurado ko na pupuksain ng lubusan ng iyong ama ang nakakadiring organisasyong iyon sa 2 araw na ito. Pagkarinig nito, nagulat si Muon at naguguluhang nagtanong muli, pupuksain ng lubusan. Anong ginagawa ninyo? Nang tanungin ng anak ang kanyang sinasabi, itinaas ni Noya Shi ang 2 kamay at bahagyang ikiniling ang kanyang ulo at mumiti para bahagyang magpakitang gilas. Tama iyon. Nakalimutan mo na ba? Ang iyong ama ang unang duke na napromote na may mga natitirang nagawa pagkatapos ng pagtatag ng bansa. Yaong mga nakamamatay na asasin na nangahas na saktan ang ating pinakamamahal na Muon, tiyak na hindi natin sila papatawarin. Nang makita ang kanyang asawa na nagsasalita ng kalokohan, si Lon ay 3 bahagyang walang magawa, 7 bahagyang nasisiyahan, at alam lamang kung paano ipikit ang kanyang mga mata at ikwento, huwag kang makinig sa kalokohan ng iyong ina. Sinusunod ko lamang ang mga order na linisin ang mga daga sa paligid ng kapital. Narinig ito ni Muon na naguguluhan habang naglalagay ng gulay sa kanyang bibig at nagbubulong-bulungan, kaya pala. Hindi nakakahiya sa iyo, ama. Kaya sinubaybayan ni ama kung sino ang kumuha sa kanilang lahat. Habang tinatanong ng kanyang anak, si Lon ay nagpakita ng mukha ng pagsisisi na parang nawala lamang ang unang premyo sa loto. Habang nagpupunas siya ng kanyang bibig, yumuko siya at sumagot, nakakalungkot, Muon. Ang bounty hunting organization ay nahuli na. Lahat sila ay isinumpa. Hanggat binabanggit mo ang impormasyon ng nasa likod nila, agad silang magsusunog sa sarili at mamamatay. Ito ang dahilan kung bakit nagalit pa rin ang kamahalan. Si Lon na mukhang masaya na nakasuot ng uniforme, nakapamaywang ang mga kamay sa likod niya, pumasok sa black market sa gabi kasama ang kanyang mga sundalong nakasuot ng baluti. Walang nakakaalam kung para saan. Ngunit muling tumunog ang kanyang kwento, ang black market ng Beulan ay nilinis ng lubusan, ngunit walang natagpo ang mahahalagang katibayan. Nagpapatunay ito na may malalim na kontrol ang nasa likod nito sa mga puwersa sa ilalim ng lupa sa kapital.
Kaya inutusan ng kamahalan na imbestigahan ang lahat ng nobility. Ang mga may pinakamalaking suspetsa na nangahas na kumilos kay kamahalan Celicia ay ang prinsipe at ilang duke. Habang kinukwento ng kanyang ama, paulit-ulit na nanlalaki ang mata ni Muon. Sa pagkakataong ito, nanlaki ang kanyang mga mata at nag-isip, teka. Nilinis na ni ama ang black market ng Biulan? Naaalala ko na mayroon ding isang bagay tulad nito sa orihinal na setting. Ang dahilan ay may isang naglagay ng bounty sa ulo ng isang concubine ng hari sa black market. Bilang resulta, hindi lamang mayroong taong tumanggap nito, ngunit matagumpay din nila siyang pinatay. Larawan ng kamahalan, madugo ang paboritong concubine na nakahiga ng tahimik sa kama. Tumunog muli ang iniisip ni Muon. Nagalit ang kamahalan at nagpadala ng isang grupo ng mga sundalo ng hari para linisin ang mundong ilalim ng Biulan. Ang brutal na paglilinis na iyon ay tumagal ng 3 buwan. Dahil napakaraming taong namatay, ang mga kanal ng hari ay namansahan ng pula, kaya tinawag itong ang pangyayaring River of Blood. Maraming mga katawan at bungo ang nakahiga sa mga kanal. Ilan sa kanila ay lumulutang pa rin sa ibabaw ng tubig na nakakatakot tingnan. Biglang nanlumo si Muon at nagpatuloy sa kanyang iniisip. Ito ay mangyayari sa loob ng 2 taon. Ngayon, wala na ang black market na nangangahulugang hindi mamamatay ang concubine ng hari. Kung hindi mamamatay ang concubine ng hari, hindi mangyayari ang River of Blood. Biglang tumahimik si Muon. Ikinagulat nito si Lon at Noya Shai. Ang bawat isa sa kanila ay nagpapawis, at ang bawat isa sa kanila ay nakatingin sa mukha ni Muon. Ang River of Blood sa orihinal na setting ay isang mahalagang bagay para kay Ethan Smoothin sa kalagitnaan ng kwento. Si Ariel, na nakikilahok sa pagbebenta sa black market, ay nasangkot sa digmaan sa pagitan ng Royal Knights at ng Underworld. Ang paa ni Ariel ay nakaupo sa upuan at ugoy-ugoy tulad ng isang bata. Sa ilalim ng upuan, mayroong kakaibang itim na damit. Larawan ni Ariel na masayang kumakain ng cake. Lumitaw ang magandang katulad ng pusa. Hindi tumitigil sa paglitaw ang iniisip ni Muon. Maraming beses na nasa panganib, umaasa si Ariel sa aura ng pangunahing karakter para maging ligtas. Dahil dito, umangat din ang kanyang kapangyarihan. Maaaring sabihin na ang pangyayari ng River of Blood ay isang mahalagang kabanata ng transisyon para kay Ariel para lumipat mula sa akademya patungo sa tagapagligtas sa paglaon. Ngunit ngayon, nagbigay lang ako ng 2 araw na bakasyon kay No, na humantong sa reaksyon ng kadena. Sa loob lamang ng kanyang isipan, nanlumo na si Muon. Natakot siya at sumimangot, gulong-gulo. Hindi na talaga makakabalik ang orihinal na setting. Gabi na sa malawak na pribadong silid. Ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa pamamagitan ng mga siwang sa bintana. Nakaupo si Muon Cambio sa harap ng kanyang mesa. Seryoso ang kanyang mga mata habang may isinusulat sa librong may ginintuang pabalat gamit ang isang pen na quill. Sa tabi niya ay nakakalat ang mga liham na may selyo. Sa mesa, ang 2 ilawan ang nag-iisang pinagmumulan ng liwanag na nagpapaliwanag sa sulok ng silid. Kahit na sinabi sa kanya ng kanyang ama at nanay at lahat na magpahinga, naniniwala siyang hindi pa ito ang panahon para magpahinga. Dahil ang mga pangyayari ay malayo na sa orihinal na setting. Sa madaling salita, lahat ng mga pangyayari na nakaharap sa kanya ay hindi niya alam. Patuloy siyang nagsulat ng mga salita sa libro. Sa kanyang isipan, ang mga setting sa orihinal na setting ay wala ng halaga ng sanggunian. Kung makaligtas ako o hindi, maaari lamang akong umasa sa aking sarili. Ang malambot na liwanag ay sumikat sa kanyang tagiliran ng mukha habang seryoso siyang nag-iisip. Bahagyang gumalaw ang dulo ng pen na quill. Kaya kailangan kong mag-isip ng mabuti at magtakda ng ilang maliliit na layunin. Malapit na nakita ang lumang libro na kumukupas. Ang bawat tuwid na linya at itim na letra ay sunod-sunod na lumilitaw. Ito ay mabuhay. Tumakas mula sa pagkabilanggo. Maging mas malakas. Hindi mapagkakatiwalaan ang black book. Tumigil sa pagsulat, tumahimik si Muon. Sa kanyang isipan, tila umiikot siya sa mga plano. Alaynan. Ang pen na quill ay bahagyang itinapat sa kanyang labi sa isang mapaglarong paraan. Muli siyang tumingin sa libro at itinaas ang kanyang kilay habang nag-iisip. Ang puting shirt ay nakabukas na nagpapakita ng malalim na dibdib na may imprint na kulay orange. Nag-isip siya at sumimangot.
Kinuha niya ang pen na quill at mabilis na sumulat. Nagbubulong-bulungan siya, hindi maaari. Bagaman iba ang boses ng baliw na killer na iyon sa lahat ng nakasalamuha ko, hindi ko pa rin maiiwasan ang pagkahuli, pagkabilanggo at pagmamaltrato. Ang mga aksyon at salita ay napakabaliw. Nagmamadali na para bang hindi ko malalampasan ito. Ang matulis na dulo ng tinta ay tumawid sa huling linya, ang black book ay hindi mapagkakatiwalaan. Dapat kong ipaghanda ang anumang hulaan ng black book. Sa ngayon, kung bakit humantong ako sa ganoong resulta, hindi ko alam kung saan nagsimula ang kondisyong iyon. Dahan-dahang sinuri ni Moon ang bawat impormasyon. Gaano karaming puot ang mayroon sa akin? Kung hindi sina Maria at Celicia, kung gayon sino? Ngunit sa huli, tila nawawala ang pangunahing elemento. Kinamot niya ang kanyang ulo at sumimangot. May kulang pa ring impormasyon. Batay lamang sa maliliit na piraso ng mga hula, marahil ay masyadong abala ako sa sitwasyong ito. Pagkatapos ay humiga si Moon sa malaking kama, nakatingin sa kisame, tahimik na nagbubulungan sa kanyang sarili na may buntong hininga, kalimutan na. Huwag na akong mag-isip. Kahit anong isipin ko, hindi ko na kayang gawin. Dapat ilagay ang aking atensyon sa mga bagay na kaya kong gawin ngayon. Naalala kaagad ni Moon ang pangatlong layunin na kanyang nakalista sa aklat, na maging mas malakas. Para sa kanya, ang pagiging mas malakas ay ang pinakamahalagang layunin. Kinatwiran niya sa kanyang isipan na bilang isang anak ng duke, marami siyang paraan para maging mas malakas. Ngunit ang mga paraang iyon ay masyadong pangkaraniwan. Hindi sapat para mapunan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga pangunahing karakter. Napagtanto rin niya na sinayang ng orihinal na may-ari ng kanyang katawan ang napakaraming oras. Malinaw na nag-aral siya sa Santa Maria Academy ng buong taon, ngunit sa ngayon, ang nag-iisang magic na maisip niya ay ang illumination spell. Gusto sanang baliktarin at sumigaw ni Moon, sobrang hindi makatwiran ito. Ano ang ginawa ng lalaking ito sa klase araw-araw? Larawan ng orihinal na may-ari na may 2 illumination spells. Parang mas lalo siyang nababaliw. Sa tingin niya, bahagyang umunat siya at tumingin sa kanyang sarili, nakikinig ng pantay-pantay. Buti na lang at hindi masama ang pisikal na kalidad ng katawan. Sa huli, anak pa rin ako ng duke. Pansamantala, mayroon akong late-stage level 1. Batay sa karaniwang estratehikong kaalaman ng akademya, ang 3 system, martial artist, magician, at ordained, lahat ay may 5 level at hindi niya iniisip na makakamit niya ito sa ngayon. Nanlumo si Moon, hawak ang kanyang ulo, bahagyang malungkot ang kanyang ekspresyon. Kahit na magsugal ako sa peking buhay na ito at mag-ensayo hanggang level 5, walang epekto ito. Sina Maria at Celicia ay mga binayayaan ng Diyos na nangangahulugang may biyaya ang Diyos. Sa mundong ito, ang mga binayayaan ng Diyos ay ganap na naiiba sa 3 normal na system. Ito ay parang human shape hack na maaaring sumulong sa langit. Katulad ni Celicia, nakapapanganak pa lamang, hindi pa natatagalan, siya ay binigyan ng kapangyarihan ng Snow Queen. Mula pagkabata, mayroon na siyang kakayahang kontrolin ang niebe. Si Celicia sa puting kasuotan ay lumitaw na parang sinusuportahan ng Diyosa ng niebe. Sa kapangyarihan ng lamig. Ang ganitong uri ng kapangyarihan na may natural na pisikal na fitness ay hindi isang bagay na maaaring ipagdasal, alay, at ipagpalit ng ordained para sa kapangyarihan ng mga Diyos. Para magpatuloy sa paghahambing, ito ay si Maria, lihim niyang iniisip. Mayroon ding Super John's Golfin ni Maria. Naaalala ko na sa orihinal na setting sa huling bahagi ng huling yugto, ang batang babaeng ito ay binigyan ng biyaya ng mga Diyos hanggang sa 10. Nakatayo si Maria sa harap ng tiwala sa sarili. Sumusunod sa kanya ang 2 Diyos. Ang isa ay lava, ang isa ay dark energy, naggangalit sa paligid ng kanilang mga katawan. Ang taong napapalibutan ng baluti. Ang lahat ng uri ng mga Diyos ay may kaugnayan sa kanya. Kaunti lang ay makakapagpadala ng mga Diyos para iligtas siya. Parang si Haring Unggoy na bersyon ng babae. Kung hindi kayang talunin, tumawag sa mga Diyos. Sobra na. Nang maalala ang batang mukha ni Maria habang kumakain ng cake, sinabi niya, para sa mga karaniwang magician at martial artist, hindi mahalaga kung tumawid ka ng 2 antas, pabayaan mo na ang isang manok na katulad ko. Hindi ko siya kayang talunin. Hindi ko talaga kayang talunin. Sa huling salita, biglang sumabog ang kanyang emosyon. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata,
Nagbubulong-bulungan, ayon sa pagsusuri ng sitwasyon sa harap ko, napakalinaw at madali na ang sagot. Mabilis na isinara ang aklat na nakabalot. Sa gitna ay ang pares ng mga determinadong mata ni Moon Campbell na nagniningning habang nagpapasya siya. Mabilis na umabot sa antas na mapoprotektahan ko ang aking sarili kapag humarap ako kay Maria. Ito ang huling layunin ng yugtong ito. Kapag naging malinaw ang kanyang iniisip, huminahon siya, na iniisip kung tutuusin, ano naman kung ang hack ng taong iyon na si Edad Muffin ay mas malakas ng kaunti. Ngunit ang hack na pinaglilingkuran ko ay hindi limitado doon. Higit pa rito, sa pamamagitan ng bagay na assassin, ang maliit na pangalang ito ay gumising pa ng bagong kakayahan. Pumitik siya ng kanyang daliri. Kiethe. Ipinatawag ang black book para ipakita. Sa isang iglap, lumitaw ang itim na aura na itim at lilang na lumulutang. Nasisiyahan siyang tawagin ito kahit kailan, ngunit hindi pa siya tapos magsalita. Ang itim na aura ay tumama sa pagitan ng kanyang mga hita. Agad na parang natural na bagay, niyakap ni Moon ang kayamanan at tumalon na parang baliw. Napakasakit na gusto niyang sumigaw. Nagalit siya at hinawakan ang black book ng mahigpit. Kung hindi ito isang libro, malamang na pinatay na niya ito. Ang sakit. Kung gusto mo akong patayin, sabihin mo na lang. Bakit kailangan mong gawin ito sa aking kapatid? Sa hinaharap, paano ako makakasama sa mga babae? Automatikong bumukas ang black book. Kumakaway ang mga pahinang kulay cream. Naikwento iyon sa paghinto. Aysan. Hanggang sa huminto ito sa isang pahina. Naroon ang mga sumusunod, Moon Campbell pagkatapos kumain ng hapunan, kasama ang mag-asawang Duke, para makabili ng aksesory, itinaboy ang mga gwardya at sumilip sa Bellano Night Market. Nakabili siya ng mataas na level na magic na gamot mula sa isang black market merchant, ngunit ang layunin ng bargain ay nabigo. Kinabukasan, nagsanay siya tungkol sa seremonya ng paglaki sa ilalim ng direksyon ng headmaid. Sa pamamagitan ng higit sa 20 pag-ensayo, sa pangkalahatan ay marunong siya. Sa gabing iyon, tinanggap ni Moon Campbell si Amalon Campbell sa Duke's Mansion sa mga marangal na panauhin na dumalo sa seremonya ng paglaki. Gumawa siya ng pahayag sa pagsaksi ng mga nobility. Ang seremonya ng paglaki ay itinatag na kalahati ng resepsyon. Siya at si Kamahalan Celicia ay sumayaw na nakakuha ng atensyon. Matapos basahin ang mga linya, gusto niya ng pawis. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusulat ang mga record sa aklat. Ang mga record na ito ay nangyari sa akin ilang araw na ang nakaraan. Ang bahaging ito ay pinapatungan ako ni Celicia. Hindi maaari. Sobra na ang impormasyon mo, pre. Paano kaya magsulat ng libro na parang porn? Bukod pa rito, isa akong bida sa porn. Ngunit hindi pa rin natatapos ang pagkabigla, biglang may napagtanto si Moon. Ang mga salita sa lumang aklat ay biglang naging pula. Pagkatapos ng insidenteng ito, inatake sila ng assassin. Bakit pula ang mga salitang ito? Bakit? Biglang isang kulay pulang aura ang gumapang mula sa pahina ng aklat at lumipad ng mataas sa pagitan ng mga mahiwagang aura na pumapalibot sa kanya. Sumigaw siya na may gulat, hindi maaari. Hindi na naman. Sobrang kapal ng aura na kailangan niyang itaas ang kanyang kamay para harangan. Sa susunod, pwede ka bang magsabay? Biglang dumilim ang lahat. Si Mon ay inilipat sa ibang espasyo. Sa paligid ay parang isang sinaunang tore na pinalamu siya ng mga kandila na kumikislap ng maliwanag. Narito siya, tumitingin sa paligid. Malabo ang liwanag, ngunit makikita mo ng malinaw ang iyong paligid. Hindi ito ang dati kong piitan. Maaari bang ito ang espasyo sa loob ng Black Book? Bigla, may isang tao na umaatake sa kanya. Sa kanyang kamay, humahawak siya ng isang bagay na parang espada. Nanlamig si Moon na umiikot habang sino siya. Nakita niya ang babae na may hawak na kutsilyo, lumipad sa kanya, at dilaan ang kanyang blade sa liig ni Moon. Para siyang nanigas. Larawan ng dumudugong dugo na umaagos mula sa kanyang lalamunan. Unti-unting lumabo ang kanyang mga mata. Bago iyon, ang babae na may madilim na maikling buhok, na may mga emerald na mata ang huling naaalala. Tulad ng isang nakakatakot na panaginip, nagising si Moon mula sa kanyang panaginip, nagpapawis ng malamig. Hindi maaari. Kinapa niya ang kanyang liig, hinawakan ang kanyang sugat. Akala ko wakasan ko na ang aking buhay.
Ano nangyayari? Bakit lumitaw sa black book ang dating assassin na iyon? Lumingon kaagad si Muon sa black book, sinuri ang mga level ng aklat. Umiti siya ng nakakainsulto at hinaplos ang kanyang baba. Haha, kaya naman pala. Ito ang tunay mong kapangyarihan, ano? Black book. Haha, kanina malakas ang boses ko, pasensya na. Sige, paalam. Pagkatapos niyang sabihin yon, mas nadagdagan ang kumpiyansa niya ng ilang beses. Ang kanyang gintong buhok ay mas maliwanag pa. Hintayin mo akong subukan ito ng ilang beses pa. Kung tama ang hula ko, ang hack ko ay napakaganda. Sa hating gabi sa Duke Cambios Mansion, sa labas ng silid ay sumisikat ang buwan. Sa loob ng kanyang silid, si Muon ay nakahiga sa kama at humihinga, pakiramdam na napapagod. Nandito na ako. Nakatulala ang kanyang mga mata habang hawak ang kanyang relo. Nakatingin siya sa relos, nagdududa, pantay-pantay na dumadaan ang oras. Sa pagkakataong ito, 3 segundo lang ang nagawa ko. Pagkatapos ay umupo siya at kinuha ang libro para basahin. Teka, tingnan natin kung gaano na ako kahusay. Sa aklat ay nakasulat, Muon Cambio. Level is a martial artist. Level is a magician. Ordained na hindi marunong. Killing skills gamit ang dagger. Level 0.5% panandang pandagdag 0.5% na pagtanto ni Muon na tama ang kanyang hula. 2 kamay na hawak ang aklat. Tiningnan niya ang aklat. Ngumisi siya, medyo mapanganib ang kanyang mukha. Ang mga kasanayan na ginagamit ng mga kaaway ay kokolektahin ng black book. Sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa shadow ng kaaway sa nakapaligid, maaari kang makakuha ng kasanayan. Hindi ba nangangahulugan ito na maaari kong gamitin ng libre ang lahat ng kasanayan na nakita ko at hindi ko pa kailangang magbayad ng tuition? Sa pagtingin dito, naisip ni Muon ang makinis na imahe ng assassin na katulong. Nagbubulong-bulungan siya, ang maselang na galaw na iyon at mga kasanayan sa pakikipaglaban. Babalik ako sa kama. Hinila ni Muon ang kumot para takpan ang kanyang katawan na nasasabik, sa lalong madaling panahon, magiging akin ka. Mayroon akong ganoong kalakas na hack, ano pa ang ikinakatakot ko sa pangunahing karakter? Kapasabi ko lang na gusto kong kunin ang lakas niya, mayroon na akong nakuha. Ang Young Master ko ay talagang walang kapantay. Bagaman hindi pa niya alam ang pagtaas ng kasanayan, ngunit kailangan niyang magsanay ngayon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kinuha niya ang aklat at itinapat sa kanyang mukha. Lumipat ang eksena sa loob ng panaginip ni Muon. Larawan ni Muon na kumakain ng buong high kick. Ang figura ng babaeng assassin ay itim. Kaagad pagkatapos, kumain din siya ng sunod-sunod na sipa mula sa mahabang binti niya. Bawat sipa ay tumatama. Alam lamang ni Muon kung paano harangan, tinatanggap ang bawat atake at dumura ng dugo. Pinalipad siya sa kanya. Habang ang assassin nakatulong ay may astang panalo. Nakalipad si Muon at nagsabi, Sa labas ng silid ni Muon, hawak ng katulong na nagngangalang Alcambio ang isang tray na may isang tasa ng tsaa. Marahan niyang kinatok ang pinto at tinawag sa loob, Young Master. Hindi naghintay na sumagot si Muon. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Pagkatapos, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Habang papalapit siya sa kama ni Muon, sinabi niya, Young Master, oras na para uminom ng gamot. Napansin niya ang isang balot ng kumot na nakarolyo at nanginginig ng husto. Naagaw nito ang atensyon ni katulong na si Anne. Nakahiga si Muon sa kama, nakabalot ng kumot ang kanyang katawan nang walang anumang siwang. Hindi siya tumitigil sa panginginig at gumagawa ng mga kakaibang boses ng pagdaing. Marahil ay pamilyar na masyado siya sa imaheng ito, kaya hindi na nakaramdam pa ng kakaiba si katulong na si Anne. Umiti lamang siya at mahinang sinabi, matanda na, ngunit gumaganap pa rin na parang bata pa rin. Sandali na namula ang kanyang mukha na napakaganda. Pagkatapos, dahan-dahan na inilagay ng katulong na si Anne ang tasa ng tsaa sa mesa, at gamit ang kanyang payat at puting kamay, inilagay niya ito sa tasa. Isang magic na magpapanatili sa init ng gamot. Mahina niyang sinabi. Siguro ay natutulog pa lang siya. Hindi ko na siya gagambalain pa. Hindi na ginambala pa ni Anne si Muon. Wala siyang balak na tumagal pa, kaya lumabas na lang siya sa silid. Iniwan niya si Muon na nakabaluktot pa rin at nanginginig sa kama.
Pagkaalis ng katulong na si Anne, inalis ni Moon ang kumot na nakabalot sa kanya at huminga. Namumutla ang kanyang mukha. Itinaas niya ang dalawang kamay niya para hawakan ng mahigpit ang kanyang kayamanan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, "Yiffy!" Ang daya! Galit na galit siya na puno ng berde ang kanyang noo. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay na nagsasabi ng hindi makatarungan, malinaw naman na mas malakas kaysa sa akin, pero nandadaya pa rin. Ang sama! Pagkatapos ay hinila muli ni Moon ang kumot at ibinalot sa kanyang sarili muli. Nagbulong-bulungan siyang may pagpupumilit, hindi ako naniniwala na hindi ko siya maatake kahit minsan. Kinabukasan, sa labas ng tor, sumisikat na ang araw na nagpapaliwanag sa bawat sulok nito. Sa silid ni Moon, nakahiga siya sa kama na parang bangkay. Puno ng mga earbuds ang kanyang mga mata na nakatingin sa kisam. Nagbulong-bulungan siya sa ika-negatibo 185 na pagkakataon, sa wakas ay nakatiis din ako ng 30 segundo. Biglang may dumating na lindol. Ang katawan ni Moon ay itinulak pataas ng isang kapangyarihan. Sa kanyang pagkabigla, hindi sinasadyang natumba ang tasa ng tsaa na inilagay ng katulong na si Anne sa mesa kagabi. Nabagsak ng tuluyan si Moon sa kama. Nahulog siya sa lupa at iniangat ang kanyang kamay sa sakit, niyakap ang kanyang ulo. Hinampas niya ang kanyang kamay sa sahig at sinabi, "Ife." Pagkatapos ay nahirapang umupo si Moon at sumandal sa gilid ng kama. Napagod siya at huminga, na humihinga ng malalim. Maya-maya, naging matalim ang mga mata ni Moon. Nagbulong-bulungan siya, sa wakas ay bumalik na rin sa normal. Lihim na naisip ni Moon, kahit na hindi ako mamamatay sa sitwasyong iyon, totoo ang sakit na dala ng kamatayan. Sa simula, gusto ko pang makita kung mayroong bang loophole. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpasok sa sitwasyon para maunawaan ang kamatayan. Ngunit mukhang hindi pwede. Ang pagdurusa na dinala ng halos 200 na kamatayan na halos pumatay sa akin. Nagpumilit si Moon na tumayo, ang isang kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan, na humahakbang patungo sa aklat na nakalagay sa kama. Nagpatuloy siya sa pag-iisip, ngunit ngayon, tingnan natin ang mga resulta ng paggawa kahapon. Kinuha ni Moon ang aklat, binuksan ito at sinabi, "Tagumpay." Ang isang nilalaman sa loob ng aklat ay nagsasabi, "Moon Campbell, level is a martial artist. Level is a magician. Ordained na hindi marunong. Killing skills level 2.35% panandang pandagdag 2%. Homing steps level 11% panandang pandagdag 1%. Niyakap ni Moon ang aklat sa kanyang dibdib habang tumutulo ang kanyang luha, kahit na 1 o 2 antas lamang, malayo pa rin ito sa assassin na iyon. Ngunit hanggat nakapasok ako sa pinto, ang mga bagay sa likod ay maaaring mas madali. Kakasabi lang nito, dali-daling tumakbo si Moon. Naging sabik ang kanyang ekspresyon, hindi makapaghintay na subukan ito. Kumalat ang kapangyarihan sa buong katawan ni Moon, tulad ng nasa loob ng aklat. Ngayon, makokontrol at magagamit na niya ng mahusay ang enerhiyang ito. Mabilis na tumakbo si Moon na parang hangin. Mukha siyang pamilyar at propesyonal. Sa pagkatapos niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, nakita ni Moon ang kanyang posisyon sa silid na malaki nang nabago sa labas. Lumingon siya at tumingin, nagugulat, "Tagumpay?" Hinawakan niya ang kanyang mga kamay, nakangiti, "Nagtagumpay ako." Biglang sumimangot si Moon sa sakit, na nagsasabi, "Ang sakit." "Ang paa ko." Mahigpit niyang niyakap ang kanyang paa, umiiyak sa sakit, "Ang sakit, ang sakit, ang sakit. Mamamatay na ako." "Bakit walang nagsabi sa akin na masakit ang gumamit nito?" "Ang sakit." Paano nagagawa ni Celicia na ipakita ang hindi nagpapakita ng ekspresyon habang naglalaban? Ito ay hindi pang-agham. Habang nagsasalita, tila may napagtanto siya. Huminto si Moon. "Teka, naiintindihan ko na. Dahil masyadong mababa ang antas ko. Hindi ito likas para matutunan ng martial artist sa level 1. Sa alaala ko sa akademya, nabanggit na ang tekniki ng martial arts na ito ay dapat isagawa sa koordinasyon sa battle key. Ang battle key ay ang lakas na kayang paghawakan ng martial artist sa level 2. Gusto niyang umupo at sumandal sa dingding, ang isang kamay ay humihima sa masakit na paa. Sa kabilang kamay, hinawakan niya ang aklat at sinuri, "Sa kabuuan, masyado akong mahina. Ang mga plano sa hinaharap ay dapat ayusin. Una, kailangan kong magkaroon ng guro.
Hawak niya ang pen sa mesa, nagpapatuloy sa pagbubulungan. Dapat malapit nang magsimula ang Santa Maria Academy. Ngunit ang mga guro sa alaala ko sa akademya ay tila karamihan ay mga magician. Sa alaala ko, sa mga tuntunin ng mga mahusay na martial artist, walang tila lumabas. Kinamot ni Moon ang kanyang ulo, ang isang kamay ay hawak ang pen. Tumingin siya sa malayo, nahihirapan. Napakahirap nito. Ang magic na mundo na ito ay talagang napakadominante, na nagreresulta sa hindi gaanong maraming taong nagsasanay ng martial arts. Kung gusto kong humanap ng guro sa ganoong aspeto, kahit may pera ako. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata na parang may natuklasan siyang bakas. Teka, pinag-uusapan ang pinakamalakas at pinakatanyag na martial artist sa setting. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang nakakainsultong ngiti. Para bang natagpuan na niya ang liwanag ng kanyang buhay. Ang lalaki na may kapangyarihan na lumaban sa 1,000. Ang walang kapantay na kapangyarihan sa mundo. Siya ay tinaguri ang nangungunang martial artist. Ang saya nito. Sa pag-iisip ng kanyang ama, nagbulong-bulungan si Moon. Hindi ba siya nakatira sa bahay? Sa orihinal na setting, halos 100 taon, mayroon lamang isang napakahusay at sikat na martial artist sa mundong ito na napili. Sa edad na 55, ipinagkatiwala sa kanya ang tungkulin ng aid sa tabi ng hari, na noon ay isang prinsipe pa lamang. Sa edad na 20, pinamunuan niya ang gwardya ng hari na puksain ang mga rebelding tropa sa loob at labas ng bansa, na matagumpay na nagpapatatag sa magulong sitwasyon noong naghari ang hari. Sa edad na 25, hawak niya ang posisyon ng emperador na nagpoprotekta sa hangganan at lumaban sa maraming labanan. Nakagugulat ang buong 6 na dumain. Sa oras na iyon, hindi lamang buong teritoryo ng imperyo ang malinaw na tinukoy, ngunit ang mga kalapit na bansa at magic race ay kinailangan ding umatras at huwag maglakas loob na lumabag. Sa loob ng 25 taon, bumalik siya pagkatapos ng tagumpay sa edad na 32. Ang hari ay nagbigay sa kanya ng titulo na Even. Siya ang nag-iisang duke sa imperyo na napromote batay sa kanyang natitirang nagawa sa militar mula nang itatag ang imperyo. Hindi siya natalo sa kanyang buhay kahit nakaharian o magic race. Ang mga labi ng nakaraang panahon o mga rebelding tropa sa bayan ng hangganan. Sa isang makisig na lalaki, kayang talunin kahit ang asong dumaraan kung maglakas loob silang takutin ang imperyo. Naaalala ang plot sa orihinal na setting, sa silid ng buhok na blonde na si Young Master Moon Cambio, na parang nakikita ang kaluwalhatian ng dakilang ama, sa nakaraan, kapag ang kanyang lakas at katapangan ay lumikha ng aura, na nagdulot sa walang katapusang tao na sumamba at humanga. Na ikinagulat niya ang masayang sumisigaw, galing. Iyon ang aking ama. Ama ko. Pagkatapos niyang ipagmalaki na magkaroon ng malakas na ama at ang pagkakakilanlan na napakataas, hindi niya napigilang kutyain ang blonde na buhok na si Young Master sa orihinal na setting. Sabi niya, Moon Cambio, Moon Cambio. Nararapat sa'yo na maging napakalungkot ang pagtatapos mo. Nga't may bundok ka ng kayamanan, ngunit hindi mo pa alam. Ano ang Santa Maria Academy? Ano ang kailangan ng mga guro? Ipinikit niya ang kanyang mga mata, tinatamasa ang katotohanan. Nagpa siyang maging isang mapag-isa na tao. Salamat sa tatay na ginagabayan ako. Magpa siya na lang tayo ng masaya. Sa labas, mayroong katok sa pinto, kasabay ng malumanay na boses, Young Master. Gising na po kayo? Naglingon si Moon Cambio nang marinig niya ang boses, at nang makita ang katulong na pumasok, nagtanong siya, matagal na akong gising. Ano nang nangyayari? Ang katulong sa tapat ay walang iba kundi si Anne, na magalang na sumagot, hinahanap kayo ng matanda. Hindi maiwasang nakaramdam siya ng pagtataka at sumagot, Ama? Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Anne at pinalibot siya palabas ng silid. Habang naglalakad, sinabi niya, masaya. May gusto din akong hanapin sa ama. Tara, tara. Ang magandang mga mata ni Anne ay nanlaki, ang kanyang balikat ay bahagyang natigilan nang may ginawa si Young Master sa kanya. Dali-dali siyang lumayo mula sa labas ng pinto ay may 2 katulong na nagwawalis. Sa mga iyon, may isang katulong na may mahabang buhok na nakatali sa magkabilang panig na si Noel. Bumati siya, Ate Anne. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tila may napagtanto ang katulong na blonde, at nagbago muli, mali ako. Dapat ay headmaid.
Pagkatapos niyang sabihin iyon, pareho silang yumuko ng magalang. Si Anne na itinaas ang kanyang payat na kamay at bahagyang kumaway sa dalawang katulong. Pagkatapos ay hindi na siya nagalit pa, na nagsasabi, okay lang. Magtrabaho na kayo. Si Mon Campbell pagkatapos marinig iyon, agad na naging interesado at sumunod kay Anne. Hindi niya mapigilang magtanong, headmaid. Na-promote ka ba, Anne? Kalmado pa rin si Anne. Matapos niyang makita si Young Master na nagtatanong sa kanya, mabilis siyang sumagot at ipinaliwanag. Ang dating headmaid ay kusang loob na tinanggap ang pagkakamali at nagbitiw. Pagkatapos kayong buhayin, hindi pa natatagalan, ipinagkatiwala na po sa akin ni matanda ang tungkulin na maging bagong headmaid. Parang nag-iisip si Mon Cambio, pagkatapos ay kinamot ang kanyang ulo. Hinawakan ng kanyang maliit na daliri ang kanyang kilay, pagkatapos ay nagsalita na may tono na parang nagkasala, kusang loob na tinanggap ang pagkakamali at nagbitiw. Pasensya na. Dahil sa mga utos ko kaya siya nadi. Naaalala ko na sinabi ng aking ama na ang headmaid ay nasa tabi niya mula pa noong bata pa siya. Sa pangalan, sila ay Lord at lingkod. Sa totoo lang, ang kanilang relasyon ay katulad ng isang ate at ina. Kapag umalis ang headmaid, dapat na malungkot ang aking ama. Habang naglalakad sa harap, narinig ni Anne ang mga sinabi ni Young Master at lumingon. Hindi ninyo kailangang humingi ng tawad. Hindi ninyo kasalanan ito. Higit pa rito, tinalikuran lamang ng headmaid ang tungkulin ng pangangasiwa, ngunit hindi siya umalis sa Camel's house. Sa ilang sandali malalaman ninyo. Pagkarating sa mansion, ang duke na ginang na si Noya si Camel ay niyakap siya. Tuwang-tuwa siya at nasasabik na nagsasabi, Muon, baby ko. Pagkatapos yakapin ang hindi inaasahan, nahirapan siyang sabihing, nanay, kamahalan, ang duke. Niyakap ng duke ang kanyang anak ng mahigpit. Sobrang saya niya na makitang malusog ang kanyang anak. Dahil dito, tila niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Tiningnan ang kanyang mga mata na nakangiting may mga pilat, at sinabi ang kanyang puso, nakita ko na gumaling kayo. Panatag na ang loob ko. Higit pa rito, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag mo akong tawaging kamahalan. Tawagin mo akong nanay o mama. Sa bisig ng kanyang nanay, nagsabi siya, pasensya na, nanay. Masayang sinabi ng Duke Ginang, tama iyan. Pagkatapos ay bahagyang itinaas niya ang ulo ng kanyang anak sa kanyang tiyan at sinabi, sige, lumuhod para maramdaman ni Muon. Sa una, namula ang ekspresyon niya. Pagkatapos, para bang may napagtanto siya. Nanlaki ang kanyang mga mata na maramdaman na nagsasabi, huwag mong sabihing di. Hihimasin ng Duke Ginang ang pisngi ng kanyang anak at dahan-dahang sasagutin ang tanong ng kanyang anak. Siya ay nagsabi, tama. Sa lalong madaling panahon, magkakaroon ka ng kapatid na babae o kapatid na lalaki. Inilagay ni Mon ang kanyang kamay sa kanyang dibdib na sobrang saya nang marinig ang sinabi ng kanyang nanay. Nagtanong siya para makasiguro muli, totoo ba? Ang Duke na Ginang ay hindi nagalit, ngunit mahinang nagpatunay sa kanya. Nakakaramdam ako ng pagkabigat sa aking katawan kamakailan. Sa nakaraang paggamot sa iyo, sinabi rin ni Ama na ang doktor sa hari ay tumulong na suriin ako. Totoo iyon, Moon. Pagkatapos 2 beses na makumpirma ng kanyang ina, naniwala na rin siya at masayang sumigaw, ako na ang kuya. Sobrang galing nito. Ang Duke na Ginang, na naririnig ang kagalakan at pananabik ng kanyang anak, ay nagtanong sa kanya, baby,